Tagalog po ulit. Himnal 63. Himnal 63 po. Sa English, when the roll is called up yonder. Sa Tagalog. Ang pangalan. Sa likod bro, 63. 63 po sa likod. 63 sa likod po. Pangalan at ginawa. Sa dulo po. Dalawa po kasi. Dalawa kasi yung 63. Tagalog English po. Ayan, 63. 70. Po, nandiyan na po ba lahat? Mga nakakalam po ng kanta, pakilakas na lang po. Pangalan pag tinawag, ready? Sing! Parang tumulay iniman at sumapit ang wakas, tayo'y gagaling sa Dakong Maria. Pag tinawag na ang ngalan ng lahat ng naligtas, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Ang mga na kay Jesus na naunang namamatay, bubuhayin ang Panginoong banal. At kapag nagkatipon ng tayo sa malangitan, kay saya at di na magkakawalay. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Tayo'y laging maglingkod sa Diyos magpahanggang wakas, ipahayag ang pag-ibig ng wagas. Ang ating maglingkod kapag natapos ng lahat, gantimpala ay kanyang ginagawan. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa natapos po namin gawain kanina. Naway ang mahal na pag-aralan po namin na pakinggan may sa buhay po namin, Panginoon. Natin yung pulit kami sa aming gawain, sa pulit gawain po namin para ngayong umaga, Panginoon. Natin yung po mga kapatid namin, mga attendees na papunta pa lamang po sa aming iglesia, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan po. Tulong po ilingin namin sa Panginoon sa Kristo. Makaupo na po tayo. Announcement po. Announcement po, prayer meeting. Meron po tayong prayer meeting tuwing Tuesday. Dito po sa ating iglesia. 6:30 PM po. At meron din po tayong Bible study dito po sa lugar ng Corville sa tahanan po ng ating mga attendees. Kaya tahanan po nila Isha or ni Gideon po. Ano po yun, alas 3 ng hapon, Sabado. At pagtapos po ng Bible study, magpapatuloy po ang gawain sa lugar po ng Tropical Palm.
para po sa mga bata, extension class po ng Sunday School. Additional announcement po sa akin. Kung wala pong additional announcement, dito, song, ano yun? Song? Message And song. Sino pong nakaschedule? Sila Larma ko. Sige po. Sige po. Tawagan ko po ang ating magulang. Si Lola Mac at si Lola Joy. Sige po. Walang tawanan na. Ay, ako po ba tututok ng Lola Joy? Blessed assurance. Ipapiano po ba, Tay? Hindi, Ay, yung pala si Lola. Meron play. silang Okay na po. Ito lang kasama sa practice mo. Kaya na lang Pwede ba mapalabas dito para mabasa ko na? Dito nilalagay ko na lang po yung cellphone. Si Lola Joy. Kasama sa practice dito. Hindi naman ako nag-practice eh. Yung pala yung binabasa ka ako ni Lola Joy. Ano yan? Nagarini na pala. Si Lola Joy, hindi kami mag-video. Inspirasyon ko lang habang umaragta. Ano sa tingin mo, Charles? Hindi puspos niya ito, Charles. Okay. Hindi, dito ka, inspirasyon kita eh. Paano ba yun? Kinikilig si Pastor. Nasaan yung... Ay, basta. Sige, i-play lang, Tay. Wala na rin. Nasaan yung... Ayaw. Nalubat na. Hintayin daw kasi yung mga bisita. Tagal niya ata, Archie. Oo nga, tinanghali Di si makapanood sila ng Lola Joy. I don't know about tomorrow.
Pag narinig po, pag ako po narinig ko yun, naiiyak ako. Di ba? Maganda kasi yan eh. Actually, ano yun eh, nakatayan sa perseverance of the saints. Eh po, maraming salamat po sa pag-awit. Oh, galing yung Lola Jun. Nakabawi na si Lola Jun. Sige po, patuloy na po tayo sa ating gawain ng umaga, sa ating morning worship. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Rustico Danan River. Mahirap po mag-lip sync pag dalawa lang kayo, Lola Joy, no? So, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 11, 28-30. Basahin po natin ang salitan. Nandito rin naman po yan sa screen, nakasulat. Simulan ko po sa verse 28, salitan po tayo. Ang sabi dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Nalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng salita. Salamat sa lahat ng biyaya. Ingatan niyo po ang mga kapatid namin na papunta pa lamang at makahabol sila sa panambahan namin sa araw na ito. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. Ingatan niyo po, Panginoon, testimony ng bawat isa at nawa kami humarap sa inyong harapan sa umaga nito, Panginoon. Tawad nawa, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming pulpito at ang mga turo nito. In Jesus' name we pray. Amen. Yung buhay po natin dito sa mundong ito, talagang lahat naman po tayo ay nabibigatan. Iba-iba tayo ng binubuhat. Yung iba, dala nila yung bigat ng kanilang kasalanan o kahihiyan. Yung iba naman ay dala pa rin yung bigat ng mga dati nilang pagkakamali.
O yung iba, nag-struggle o lumalaban sa bigat ng pang-araw-araw na buhay. Responsibilidad natin sa ating pamilya, kakulangang pinansyal, sakit, pag-aalala sa ating kinabukasan. O yung iba naman ay nabibigatan dahil sinusubukan nilang makuha ang pabor ng ating Panginoon sa pamamagitan ng relihiyon o performance o pagsubok nila na kung saan gawin yung lahat ng kaya nilang gawin pero hindi nila makita ang kapayapaan. At sa mundong ito na kung saan puno ng mga taong pagod, mga kaluluwang pagod, nandito ang imbitasyon ng Panginoong Hesukristo. Come unto me and I will give you rest. Lumapit ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang tunay na kapahingahan. Siguro ito yung isa sa mga salita ng Panginoong Hesukristo na talagang magbibigay ng comfort sa bawat isang Kristiyano. Dahil pinapakita nito ang laman ng puso ng ating Panginoon na bagamat makapangyarihan siya, hindi siya malayo sa atin. Nagpakababa ang Panginoon, bumaba siya sa mundong ito upang makita ng bawat isa na iniimbitahan kanya upang makuha ang tunay na kapahingahan. Una, tignan natin yung imbitasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong mga pagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Isa to sa mga salita sa Biblia na napaka-gracious, napakagaang, napakaganda. Ito yung bukas na panawagan ng Panginoon sa lahat ng makasalanang pagod na. At hindi ito para sa mga tao na kung saan ang pakiramdam nila ay sapat sila sa kanilang mga sarili. Dahil ang isang baso na kung saan puno na, hindi mo na yan kayang buhusan pa. Hindi ito para sa mga taong punong-puno na sa kanilang mga sarili. Pero mga tao na kung saan unawa nila na kulang sila at pagod sila at kailangan nila ang Panginoon upang punuan ang lahat ng kanilang pagkukulang. At para kanino yung imbitasyon ng ating Panginoon? Ang sabi doon, all ye that labor and are heavy laden. Kayong mga nagpapagal, nagpapagod, at kayong mga nabibigatan. Dalawang klase ng tao yung iniimbitahan ng Panginoon. Una, yung mga taong pagod. Pagod saan? Pagod sa pagsubok na kung saan sinusubok nilang kunin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kabutihan. Ang sabi ng Panginoon, tama na. Huwag mo nang subukan. Huwag ka nang magpagod. Walang saysa yung pagpapagod mo dahil hindi mo makukuha yung tunay na kapahingahan sa mundong to. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Hindi mabubuting gawa ang nagliligtas. Hindi kabutihan, hindi panalangin, hindi pagbibigay. Ang sabi niya lang, paano mo makukuha yung kapahingahan? Come unto me. Wala kang ibang kailangan gawin kung hindi lumapit sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, na kung pagod ka na sa buhay na ito, kung ano man yung pinagdaranasan mo, kung ano man yung problema mo, kung ano man yung bigat ng kasalanan na binubuhat mo, kung gusto mo ng kapahingahan, ang sabi niya, lumapit ka sa akin. Pangalawa, hindi lang para sa mga pagod, kung hindi para sa mga nabibigatan. Nabibigatan saan? Nabibigatan sa kanilang pagkakasala, sa kanilang kahihiyan, at sa kanilang kasalanan. Kung ramdam mo yung bigat ng iyong kasalanan sa harap ng ating Panginoon, hindi ka niya tinataboy. Bagkus ang ibinibigay niya sa iyo, ipinapangako niya sa iyo, kapahingahan ng iyong kaluluwa. Minsan iniisip natin sa bigat ng ating kasalanan, mas kailangan kong magtrabaho, mas kailangan kong magpakabait, mas kailangan kong magpakabuti, mas kailangan kong bayaran yung aking pagkakamali. Pero hindi yun yung panawagan ng Panginoon. Wala kang ibang kailangan gawin kung hindi lumapit sa Kanya. Kung gusto mo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa,
lumapit ka sa ating Panginoon. Kung pagod ka na at nabibigatan ka, walang ibang paraan upang matanggal yung bigat na nararamdaman mo kung hindi sa Kanya. Pero tingnan nyo yung mga salita. Sabi doon sa verse, "Come unto me." Hindi na sinabing, "Ye that labor and are heavy laden." Hindi na sinabing, kayong nabibigatan at napapagod. Tandaan nyo, tingnan nyo yung salitang all. Lahat ng napapagod, lahat ng nahihirapan, lahat ng nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Bakit niya sinabi ng Panginoon na lahat? Para maunawaan natin na walang makasalanang tao sa mundong to na sobrang tindi ng kasalanan niya na hindi siya kayang patawarin ng ating Panginoon. Alam niyo, totoo po yung sinasabi ko. Kahit mamamatay tao at magnanakaw, kahit kurakot na politiko, kahit rapist ang papasok sa iglesia nito, kung uupo sila at makikinig sila ng salita ng Panginoon, hindi natin sila itataboy. Dahil unawa natin na walang tao na sobrang grabe ang kasalanan na hindi sila kayang baguhin ng ating Panginoon. Dahil kahit gaano sila kasama, wala akong pinagkaiba sa kanila. Makasalanan lang din akong binago ng Panginoon at binigyan ng kapahingahan. Walang itinataboy ang ating Panginoon. Mahaba at maluwag ang kanyang kamay na kaya niyang yakapin ng bawat isang taong lalapit sa Kanya. At tignan niyo yung direksyon ng imbitasyon na ito. Sabi niya, kayo'y mga pagod at nabibigatan. Kung gusto niyo ng kapahingahan, hindi niya sinabing lumapit kayo sa relihiyon. Hindi niya sinabing lumapit kayo sa mga baptista, lumapit kayo sa katoliko, lumapit kayo sa kung anong klaseng relihiyon. Hindi. Hindi ritual, hindi relihiyon, hindi seremonya, hindi tradisyon ang nagliligtas. Walang relihiyon ang nagliligtas. Dahil ang relihiyon na walang Kristo sa kanilang kalagitnaan, hindi kanyang mabibigyan ng kapahingahan. Ang ibibigay sa iyo niyan bigat na kailangan mo itong gawin, kailangan mo itong ibigay, kailangan mo itong ulitin para ikaw ay maligtas. Hindi. Pero ngayon dito sa relihiyon na aming ipinapakita sa inyo, hindi relihiyon namin ang nagliligtas, kung hindi yung Kristo na nasa ating kalagitnaan. Ang kailangan mong gawin, lumapit kay Kristo. Pangalawa, kung hindi niya sinabing come unto religion, lumapit ka sa relihiyon. Hindi niya rin sinabing lumapit ka sa inyong mga sarili. Walang self-discipline, walang positive thinking, walang morality, walang kabutihan ng kung saan kaya mong gawin upang tanggalin yung bigat ng iyong kahihiyan, ng iyong kasalanan. Sinasabi ng mundo na kung saan okay lang yan. Hindi ka ganun kasama. Mabuti ka naman. Kung nagkakasala ka, napapatungan mo naman yan ng kabutihan mo. Pero anong sabi ng Biblia? Yung sarili nating mga puso, deceitful, niloloko tayo ng sarili nating puso. Amen. Paano natin sasabihin sapat yung ating kabutihan? Dahil yung kabutihan ng pinakamabuti at banal na tao, wala yun sa kalingkingan ng standard ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi dito, come unto the world, na lumapit ka sa mundo. Alam nga yung mundo, totoo, kung nahihirapan ka, nabibigatan ka, mag-o-offer yan sa'yo ng distraction. Lilibangin ka ng mundo, bibigyan ka ng konting saya, temporary na kung saan, makakalayo ka sa iyong bigat, sa nararamdaman mo, pero hindi ka bibigyan ng mundong to ng kapayapaan at kapahingahang nagtatagal. Para yung isang, ano sabi ni Jeremiah, na ang mundong to, parang isang jar, o ano ba Tagalog ng jar? Cistern. Garapon na malaki. Na kung saan, sinusubukan mong punuin ng tubig, pero may butas yan, at kailanman hindi yan mapupuno. Sigurado ko naramdaman na yan ang bawat isa. Na kahit anong pera o yaman o enjoyment o entertainment yung maramdaman mo sa buhay na to, hindi ka napupuno. Dahil hindi yan yung nagbibigay ng tunay na kapahingahan at kasiyahan.
Pero saan ka pinapalapit ng Panginoon? Ang sabi niya, come unto me. Sa akin ka lumapit. Gusto mo ng kapahingahan? Huwag kang lumapit sa sarili mo. Hindi sa kung sinong pare o pastor o propeta o apostol o grupo o relihiyon. Kanino ka lalapit? Sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya ang tunay na kapahingahan. Hindi sa sistemang ito. Huwag niyong asahan ng gobyerno natin aayos pa to. Hindi na to aayos. Wala nang aayos sa mundo natin. Ang sabi ng Biblia, patagal ng patagal ang mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalala ang itsura ng ating mundo. Wala rito ang kapahingahan. Wala sa filosofiya. Wala sa kahit kanino. Kung hindi sa iisang persona, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. At ano yung pangako niya sa verse 28? I will give you rest. Ibig sabihin, anong sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo? Bibigyan kita ng kapahingahan. Tignan niyo yung salitang I will. Pag sinabi po natin I will sa Tagalog, sigurado. Sigurado akong bibigyan kita. Hindi siya nagdadalawang isip, hindi kanya binibigyan ng pagdududa. Ang sabi niya, bawat isang kaluluwa na lalapit sa kanya ay magkakaroon ng kapahingahan, walang exception. At tingnan nyo yung nature ng kapahingahan na to. Anong klaseng kapahingahan to? Hindi lamang pisikal, kung hindi kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ibigyan ka niya ng kapayapaan dahil patatawarin ng Panginoon yung iyong mga kasalanan. Imaginin mo yung bigat na nararamdaman mo dahil sa iyong pagkakasala, palalayain ka ng Panginoon. Hindi ka ba nun mapapahinga? Hindi ba kapahingahan yung pakiramdam na kahit anong mangyari sa mundong to, hindi ka matatanggal ng kahit sino sa kamay ng ating Panginoon? Tingnan nyo. Sabi doon, I will give you. Ngayon din, ibibigay ko sa iyo. Hindi ko po sinasabi na kapag naging Kristiyano ka, ay mawawalan ka ng problema. Nasabi ng ibang grupo para dumami yung bilang nila, pag naging Kristiyano ka, pag tumanggap ka, pag naging miyembro ka, yayaman ka, mawawalan ka ng problema, na magiging okay ang lahat. Hindi po yun totoo. Kailangan nating makita na kung saan yung kapahingahan na ibibigay sa atin ng Panginoon, kapahingahang eternal. At alam niyo kung ano yung pinakagusto ko dito sa verse na ito. Pag sinabi natin give, ibibigay, ireregalo. Ibig sabihin, yung kapahingahan na hinahanap ng bawat isa, hindi mo kailangang paghirapan. Pag pinaghirapan mo yung isang bagay, say for example, halimbawa, binigyan ko si Novi ng 1,000 dahil pinaghirapan niya yun at nagtrabaho siya sa akin. Hindi regalo yun. Anong tawag doon? Sahod. Sweldo. Pero ito, ano sinasabi ng Panginoon? Regalo, ibibigay. Hindi niya sinabing, I will pay you. Ang sabi niya, I will give you. Re-regaluhan kita, bibigyan kita. Unawa ba natin na kung saan? Hindi mo kailangan pagtrabahuhan yung kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya at ibibigay niya sa iyo. Hindi niya sinabing magpakabuti ka muna, magpakabait ka muna, magpakabanal ka muna bago ko ibigay sa iyo yung kaligtasan. Hindi. Ang sabi niya, habang ikaw ay makasalanan pa, habang ikaw ay pagod pa, habang ikaw ay nabibigatan pa, lumapit ka sa akin. At ireregalo ko sa iyo ang kapahingahan. No. Ngayon, aplikasyon nito. Sa mga bisita namin na hindi pa nakakasigurado ng kanilang katayuan, kung napapagod ka sa buhay mo ngayon, kung dinudurog ka ng bigat ng iyong mga nagawa, tinatawag ka ngayon ng ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, dalhin mo ang kasalanan mo, ibibigay niya sa iyo yung kapahingahan. Para sa mga dito na kung saan ang pakiramdam natin
na nag-i-strive tayo, na ang banal natin, na ang galing natin, na mas mabuti tayo sa iba. Kapatid, nakakapagod yan. Titigil mo na kung saan subukin kunin ang pabor ng Panginoon. Wala kang ibang kailangang gawin kung hindi manampalataya. Para sa mga mananampalataya na kung saan napapagod at nadi-discourage sa paglilingkod, yung kapahingahan na yan, araw-araw mong pwedeng kunin at utangin sa Kanya. Amen. Pangalawa, sabi sa verse 29, "Take my yoke upon you and learn of me." Pag sinabi po nating yoke, alam niyo po yung nilalagay sa mga batok ng mga kalabaw o ng mga baka para mag-araro. Yung pang-araro po nila na nilalagay sa batok sa kanilang kapanahunan, unlike sa atin, kung di ako nagkakamali, yung pang-araro natin, isang ganon, isang kalabaw. Sa kanilang kapanahunan po, yung nilalagay sa batok, hindi yan pang-isa. Dalawahan lagi yan. Ibig sabihin, ang sabi niya, "Take my yoke upon you." Yung yoke na yun, hindi lang ikaw yung magsusuot. Dalawa kayong nagsusuot ng ating Panginoong Kristo. Yung sinasabi niya, gusto mo na mapahingahan? Nabibigatan ka na? Hayaan mong tulungan kitang buhatin yung mga bagay na iyong dinadala. Ang sarap isipin na kung saan kapag nanghihina ka, may kasangga ka, at yung kasangga mo hindi kung sino man, yung mismong Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay. Hindi ba mapapahinga yung kaluluwa mo na kapag naisip mo, Panginoon, hindi ko na kayang buhatin to. Kailangan kita at nandyan siya na tumutulong buhatin yung lahat ng iyong dinadala. Kapatid, sabay kayong mag-aararo ng Panginoon, sabay kayong hihila, sabay kayong maglalakad. Kung gusto mo ng kapahingahan, siguraduhin mo muna na may relasyon ka at kasangga mo ang ating Panginoon. Fellowship sa Panginoon. Nag-a-agree ang buhay mo sa ating Panginoon. Tingnan nyo. Yung salita ng Panginoon, "Take my yoke upon you." Kunin mo yung Tagalog ng yoke. Kunin mo yung nilalagay sa bato. Hindi niya sinabi na kung saan ilalagay ko sa iyo. Ang sabi niya, kunin mo. Anong pinapakita dito ng Panginoon? Yung nature ng yoke, voluntary. Hindi sa pilitan. Hindi ka pipilitin ng Panginoon na isuot yan sa iyong bato. Pero iniimbitahan ka niya, ikaw mismo ang kumuha. At hanggat hindi mo yan kinukuha, hanggat hindi mo ginugusto na makasama ang Panginoon, kasabay mo siyang humila ng bigat na nararamdaman mo, kapatid, hanggang dulo mapapagod ka. Pagkatapos mong mamatay, wala kang kapahingahan. Yung biro kanina, nilolumak na yung rest in peace ay para lang sa mga Kristiyano. Totoo yun. Walang kapahingahan para sa isang kaluluwang namatay na walang relasyon sa ating Panginoon. Kapatid, yung mundo tuusin. Yung yoke na inilalagay dito sa batok ng mga baka at kalabaw, mabigat naman talaga yun. Para sa mundo, iniisip nila na yung nilalagay sa kanilang batok ng ating Panginoon, kinukulong sila, pinapahirapan sila, na hindi ko na magagawa yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, hindi ko na magagawa yung mga kasalanan gusto ko, kailangan ko na ngayon maglingkod sa iglesia at sa ating Panginoon. Pero kapatid, hindi nila nauunawaan, hindi yan kulungan. Ang totoo niyan, the moment na kung saan dalhin mo yan, katulong mo yung Panginoon ngayon na bumubuhat ng iyong dala. At ito yung katotohanan, mga kapatid. Kung hindi mo isusuot yung yoke ng Panginoon, hindi ka rin naman malaya. Suot mo yung yoke ng mundo. Ito lang yung choice mo. Suot mo yung yoke ng mundo na ikaw yung bumubuhat sa mundo. O suot mo yung yoke ng Panginoon na siya yung bumubuhat sa iyo. Yun yung pagkakaiba.
And that brings me to my next point. Nalook up po. That brings me to my next point. May partnership kayo ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, 2 kalabaw sa kanilang kapanahunan yung bumubuhay. Alam niyo kung bakit 2 kalabaw yung ginagawa nila ng kanilang kapanahunan? Para pag nanghina yung isa, kaya pang buhatin ng kabila. At ang maganda rito sa partnership natin sa ating Panginoon, sigurado ka na tayo yung laging mahina. Hindi ikaw yung bubuhat. Pero yung partner mo, yung kasama mo, yung pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng planeta, lumikha ng araw, ng bituin, ng buwan, ng halaman, ng lahat ng bagay na makikita mo sa mundong to. Ngayon, kapatid, napapagod ka sa paglilingkod sa ating Panginoon? Napapagod ka doon sa yog na nakalagay sa batok mo? Mahiya tayo. Dapat maging kasiyahan sa atin. Dahil alam mo na hindi ka na nagtatrabaho mag-isa. Na ako bilang pastor, hindi ko buhat yung bigat ng iglesia. Panginoon ko yung bumubuhat kasama ko. Na ikaw bilang preacher, hindi mo buhat yung pag-aaral mo. Panginoon yung kasama mong nagtuturo sa iyo. Kayong mga kababaihan na nagtuturo sa mga bata, naglilinis, nag-aalaga ng inyong mga tahanan, hindi nyo basta dala yung lahat ng bigat ng yan, kasama nyo ang ating Panginoon. Tinitignan ng mundo na kapag sinuot nila yung pamatok. Nakuha ko rin sa wakas. Pamatok ng ating Panginoon ay inaalila sila ng Panginoon. No. Hindi alipin, kaibigan mo ang Panginoon na sa mga panahon na hihina ka, sa Kanya ka kukuha ng lakas. Naunawa mo na kapag nanalangin ako, siya yung nananalangin sa Ama upang iparating yung aking panalangin. Intercession, yung sinasabi natin kanina. Na kapag naglingkod ako, hindi ako naglilingkod gamit yung talino ko at lakas ko kung hindi yung nanggagaling sa ating Panginoon. This is not slavery. Hindi ito pang-aalipin. Pero pagkakaibigan kasama ang aking Diyos. At ano yung panawagan? Sabi niya, take this yoke. Kunin mo ang aking pamato. Pero dinugtungan niya. And learn of me. At matuto ka sa akin. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Pag kinuha mo yung kanyang pamato, para kang pumapasok sa kanyang paaralan. Dahil hindi lang tagapagligtas ang Panginoon, siya yung pinakamagaling na guro. Alam niyo kung bakit? Kailan pa ginagamit ang pamato? Hindi lang para tulungan ng mas malakas na kalabaw yung mahinang kalabaw. Minsan inilalagay yan sa mas matandang kalabaw at mas batang kalabaw. Upang matutunan ng batang kalabaw kung paano maglakad at maglingkod. At ito rin yung ginagawa ng Panginoon. Diba yung Panginoon, pag nagturo siya sa atin, punong-puno ng kababaang loob, punong-puno ng gentleness. Ilang ulit tayo nagkakamali at hindi natututo. Totoo na mamalo siya, pero hindi kanya hahagupitin ng sobra. Balang araw, pag ikaw ay namatay, sinasabi ng Panginoon, habang nakasuot sa iyo yung pamato ko, tignan mo kung paano ako naglakad sa mundong to. Gayahin mo yung kababaan ng loob ko, yung karakter ko, yung ehemplo ko. Anong sinasabi nito? It is not intellect, hindi yung talino at galing sa katuruan, yung unang bagay na itinuturo ng ating master, kung hindi pagpapakumbaba, kung bakit pamatok yung ibinigay niyang ehemplo sa atin. Dahil hindi mo yan masusuot kung hindi mo ibababa ang iyong ulo. Ano yung punto? Yung pagiging disipulo ng Panginoon, hindi lang yan talino sa doktrina. Hindi lang yan talino sa salita ng ating Panginoon. Pero yung transformation ng ating mga buhay at mas nagiging kamukha natin siya. Alam niyo kung paano niyo malalaman ang isang tunay na Kristiyanong malalim sa kanyang salita? Kung sino yung pinaka nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Dahil habang lumalalim yung kaalaman mo sa kanyang salita, mas nauunawaan mo na lumiliit ka sa kanyang harapan. Now,
Sabi ko nga sa inyo, ano yung pagkakaiba nito sa ibang pamatok? Lahat ng taong ipinanganak sa mundo ito, meron ng pamatok. Pero sa iba, hindi pamatok ng Kristo. Pamatok ng yaman, ng ambisyon, ng kalibugan, ng kasalanan, ng mundo. Kapatid, wala namang tunay na malaya sa mundo ito. Mamimili ka lang. Alipin ka ng kasalanan o alipin ka ng Panginoon. Pero wala sa atin ang malaya. At mas pipiliin kong maging alipin ng Panginoon dahil kasama ko siyang humihila ng bigat na aking dinadala. Amen. No. Pangatlong punto. At ito na po yung huli natin punto. Binigay niya ngayon sa atin yung pangako ng kapahingahan. Ang sabi po nung katuloy, "And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy, and my burden is light." Ulitin ko po, hindi po ito physical na kapahingahan. Hindi ko ipapangako sa inyo na kapag naging Kristiyano kayo, yayaman kayo, o gagaang yung buhay nyo. Hindi po ang totoo niyan, pag naging Kristiyano kayo, mas maging mahirap. Kasi kalaban mo na yung mundo. Yung mga paraan upang mas mabilis yumaman, hindi mo na pwedeng gawin. Yung paraan para makalamang sa iba, hindi mo na pwedeng gawin. Yung mga bisyo na magpapasaya sa iyo, hindi mo na pwedeng gawin. Pero may papangako ko sa inyo, nakasigurado sa salita ng Panginoon. Hindi mang pisikal na kapahingahan, pero kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaluluwa na wala ng kahihiyan. Kaluluwa na wala ng guilt, wala ng shame, wala ng temptasyon na kung saan kaya kang pabagsakin dahil kasama mo ang ating Panginoon Jesucristo kung patuloy kang lalapit sa Kanya. Amen. Pero kapatid, let me tell you, itong kapahingahan na ito, hindi ito katulad ng kapahingahan ng mundo. Sabi ng mundo, para magpahinga ka, wala kang kailangang gawin. Yung kapahingahan na ito, hindi ibig sabihin niya natatanggalin yung responsibilidad mo. Mas lalo kang magkakaroon ng napakaraming responsibilidad. Maglingkod, magturo, mag-share, mag-invite ng mga tao sa loob ng ating iglesia. Pero katotohanan niya, despite ng pagod mo sa mundong to, bibigyan ka ng Panginoon ng kontento sa puso mo na sapat siya upang mapahinga ang iyong kaluluwa. Now, kinontras ng Panginoon o hinalintulad ng Panginoon yung kapahingahan na ibibigay niya sa iyo at yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi nun, "For my yoke is easy and my burden is light." Na yung pamato ko ay madaling-daling at yung ibibigay ko sa iyo ay magaan. Yung mundo, sabi ko sa inyo, binibigyan kanya ng pamato. Ambisyon, yaman, saya, sarap. Pero kapatid, wala namang nagtatagal dito sa mundo. Yung yaman na uubos, yung ambisyon mo pwedeng mawala, yung sarap ng laman, panandalian lamang. Pero yung pagod ng kaluluwa mo, kung wala ang Panginoon sa Kristo panghabang buhay. Yung tao na kung saan, hinahabol yung yaman, wala yung pahinga. Bakit? Dahil araw-araw nangangambayan na baka mawala ang kanyang yaman. Pero yung isang taong may Kristo, unawa niya na hindi niya kailangan mabigatan sa mundong to dahil hindi ito yung tunay niyang tahanan. Kahit ang relihiyon, maniwala kayo sa hindi, ang relihiyon na walang Kristo, pabigat lang yan sa buhay ng bawat isa. Pipilitin ka niyan maging mabuti, pipilitin ka niyan magbigay, pipilitin niyan gawin yan, magpapirma kung kanino. Pero yung relihiyon na walang Kristo, bibigyan ka niya ng mga tanong, sapat na ba yung nagawa ko? Katanggap-tanggap na ba ako sa ating Panginoon? Pero yung relihiyon na may Kristo, ano yung ibibigay niya? Hindi niya tatanungin kung katanggap-tanggap ka sa harap ng Panginoon. Sasabihin niya sa iyo, kahit hindi ka pa katanggap-tanggap, ikaw ang tumanggap kay Kristo. Amen. At ang
Ang sabi niya, madali lang ang aking pamatok. Alam niyo kung ba't madaling-dali yung pamatok ng ating Panginoon? Dahil suwak yan sa sukat ng inyong mga batok. Alam niyo kung ba't iba-iba tayo ng pinagdadaanan? Kung bakit pinapahintulutan ng Panginoon yung mga bagay na ito sa buhay niyo? Bakit yung iba blines ng Panginoon, yung iba hindi, yung iba sobra, yung iba kulang, yung iba ganito, yung iba ganyan? Pero hindi natin kailangan magkumpara sa ibang tao. Dahil kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa iyo, swak yun sa batok mo. Kung bakit madali yung kanyang yoke, dahil hindi naman tayo yung bumubuhat ng bigat kung hindi ang ating Panginoong Jesus Cristo. Amen. Alam niyo kung bakit madali yung kanyang dahil mahal mo yung Kristong kasama mong humihila sa buhay mo. Kilala niyo po ba si Jacob? Si Jacob, nagtrabaho siya ng 7 years dun sa kanyang manugang para makuha yung asawa niyang si Rachel. Pero niloko siya. Biyanan. Ang ibinigay sa kanya yung panganay na si Maria. Ang ginawa niya, si Rachel talaga yung mahal niya. Nagtrabaho ulit siya ng 7 taon para makuha yung kamay ni Rachel. At ang sabi doon, yung 7 taon para kay Jacob, parang ilang araw lang sa kanyang iba. Bakit? Dahil mahal niya si Rachel. Ano yung punto? Ganun din ang ating Panginoon. Kung bakit madaling maglingkod, kung bakit madaling mag-aral, kung bakit madali na kung saan gawin yung lahat sa ministeryo, dahil mahal natin ang ating Panginoon. At ang sabi doon, my burden is light. Bagaang ang aking dalahin. Bakit kaya ang gaang ng dalahin ng isang Kristiyano? Simply because yung pagpapagal natin sa ministeryo, hindi natin nakikita na parusa. Hindi natin nakikita ang bastang obligasyon lang o responsibilidad. Nakikita natin yun ng isang napakalaking pribilehiyo. Pribilehiyo bakit? Ang daming tao sa mundo. Iilan lang yung may pribilehiyong kasama ang Panginoon na magtrabaho. Alam nyo, yung bigat ng buhay, magaang yan kung kasama nyo ang ating Panginoon. Dito tayo magtatapos. Itong mga salitang ibinigay ng ating Panginoon, come unto me and I will give you rest. Lahat ng tao hinahanap yung kapayapaan. Lahat ng tao hinahanap yung kapahingahan. Pero hinahanap nila ito sa mga maling bagay. Kapatid, yung pinakamagandang bagay na pwede kong sabihin sa iyo sa umaga nito, tama na. Kung pagod ka na, tama na. Kung sawa ka na, tama na. Kung ayaw mo nang maramdaman yung kahihiyan ng kasalanan, tama na. Pwede kang magpahinga sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka dudurugin ng ating Panginoon. Hindi ka niya hahayaan na mas mabigatan pa. At wala kang kasalanan na gawa sa mundo ito na hindi niya kayang patawarin at bayaran ng kanyang dugo. Simple lang yung tanong sa umaga. Magpapatuloy ka bang dalhin yung bigat ng kasalanan mo at ng buhay mo? Malalapit ka sa Panginoong Jesucristo. Hahayaan mo siyang buhatin yung bigat ng iyong pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyong invitasyon. At nawa tunay kayong nangusap sa lahat ng taong nandito ngayon. Salamat sa mga kapatid namin, nakasama namin, sa mga bisita, mga nanay na dinadala ng Panginoon. Nawa matagpuan nila ang tunay na kaligtasan. Dalangin namin na makasama pa namin sila sa mga susunod na linggo. Bless nyo rin, Panginoon, ang aming ikapo, ang pagbabalik namin sa inyo, at maging matapat nawa ang bawat isang Kristiyano nito, Panginoon. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Hindi po. Ano yung last namin? Yung ayaw tayo ng kapatid. Ako si Jacob ikaw si Ed. Sige po, hiniling ko po na tumayo po tayo
Umawit po tayo, maging awit po natin para ngayon po umaga. Nagwas po tayo sa hymnal 60 sa Tagalog po sa likod. Ako ay iyo, O Panginoon. Sa English, I am thine, O Lord. Diyan na po ba na? Hymnal 60. Mga nakakalam po. Palakasan na lang po ang boses para po sa mga nakakaalam. Ano po ba? Ako ay iyo, O Panginoon. Ready? Sing. Ako ay iyo, piling ko'y dinig, para sa aking pag-ibig. Kaya't matindi, sulit na nais, na sa'yo'y sumilig. Ilapit mo ako, O Jesus, sa pinakamatyan ng krus. Ilapit mo tayong puso, sa dugo mo'y dumalon. Pagkabanalin sa paglilingkod, nang ako ay matustos. Nang magdadagdag sa piniwala at sa'yo'y sumunod. Ilapit mo ako, O Jesus, sa pinakamatyan krus. Ilapit mo ang Panginoon. May kalinigan ng iyong pag-ibig, na di ko makalihim. Ngunit ang ilong ay tumatawid sa mabatid. Ilapit mo ng O Jesus sa pinakamatyan ng krus. Ilapit mo sa dugo mo'y dumalon. Sige po, ililing ko po. Pasensya po nila. Tayo manalangin muli, Ama. Nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa lahat na natapos na gawain. Salamat, Ama, sa bawat kaluluwang kapiling namin ngayon na sumasamba sa inyong harapan. Nawa, dala namin ang aming buong pagkatao, puso, kaluluwa, isipan, na ihandog sa inyo, Ama, higit sa ano ba man. Patawad, Ama, sa aming mga kasalanan nagawa, patuloy kaming ituwid. Pinapanalangin din po namin ang papagkain, muli mong pre-repair sa aming pagpalain nyo ang mga tao na naghanda nito para sa lahat ng kapatiran, Ama. Muli, kailangan din namin naman na makarating ang mga biyaya namin kakainin sa mga higit na nangangailangan, sa mga bata, matatandang nasa kalsada, sa mga taong dumaranas ng baha at bagyo. Ito po ang aming isang dalangin sa dakilang pangalan, aming dakilang Diyos. Amen. Salamat po sa lahat. Kahit po Kaya mo na ano.